So, ayan, Miss Eileen, ang ganda ng ano nyo, ng story nyo. Pero 2022, eto na, dumating na yung isang matinding struggle sa buhay mo. Ayun yung, para sa akin, kung nangyari sa akin yun, hindi ko siguro kakayanin. Pero gusto kong marinig ng ating mga viewers yung naging struggle mo na nagkaroon ka ng cancer. Pandemic yun. Oo. Pandemic pa yun, 2022. Nung nag-start yun, syempre naramdaman ko yun through symptoms. Nagpa-vaccine kami, COVID vaccine. After that, naglabasan yung mga symptoms ko sa cancer. Hindi ko pa alam nung una. Naramdaman ko na yung mga symptoms. Naging irregular yung menstruation ko. Tapos, sumasakit yung puson ko lagi. Tapos, pag may contact, nagbi-bleed ako. So, dun na kami medyo na-alarm ng husband ko noong mga time na yon. Tapos sabi ng husband ko, hindi na normal yan, mami, magpa-check up ka na. Noong una, nagpa-check up lang ako. Siyempre, sa ating mga babae, pupunta ka sa OB mo, ipa-pap smear ka lang. Una, pap smear lang. Tapos, tinrans-V ultrasound ako. Sabi nung OB-GYN ko that time, sa akin, meron daw shallow siyang nakikita nung tinrans-V ako. So, ipapap smear kita para makita natin. Tapos, hintayin natin yung result. Tapos, sabi pa niya, ipapasa na kita sa gynae-onco. Nung narinig ko yung gynae-onco, Doc, gynae-onco. Sabi ko, parang kinabahan ako kasi pag onco, di ba, automatic cancer na yun, di ba? In short, napasa na ako sa gynae-onco hanggang sa pag-check ng gynae-onco sa akin, sinabi, meron na akong CIN3, tapos ooperahan daw ako. Merong tinanggal sa akin ng cone shape nung inoperahan ako. Doon na, yun na. Pag-check doon, yun na. Doon mo na nalaman. I have cervical cancer stage 4. Tapos, ang dami na niyan sinabi. Ito yung treatment na gagawin sa'yo. Ganyan-ganyan. Tapos, sinusulat na niya. Ito yung treatment plan mo. Ang dami niyang sinulat. Ang dami niyang gagawin sa akin na treatment. So, sabi ko, nung bandang huli, nakita niya, parang teary-eyed ako. Sabi niya, Eileen, are you okay? Sabi ko, Doc, kasi hindi ko nga naintindihan lang ng sinabi niya. Lahat ng sinabi niya. Kumbaga, parang alam mo lang may cancer, pero hindi mo na-absorb. Hindi ko na-absorb yung mga pinagsasabi niya. Tapos, nung, pag-uwi ko, habang pauwi, sinabi ko na sa husband ko na I have cancer. Actually, nung nalaman ko na may cancer ako, 2 days ko lang iniyakan. Kasi that time, inisip ko, whatever happens, at least, nung time na yun, ang naging mindset ko, God has prepared us for this battle. Kasi, for so many years, binless naman niya kami. Ang kagandahan, pinrepair niya kami. Hindi ako mukhang kawawa. Na kailangan kong pumila. Diba? Kailangan kong parang humingi ng solicit kung kani-kanino. Yun yung inisip ko. Kaya hindi rin ako talagang totally na-depressed that time. Dumating pa sa point, nung after 2 days na umiyak ako, nagla-live selling na ako sa TikTok. So, kasi ako, talagang ginawa ko siyang normal. Na parang, pagpupunta kami sa hospital, everyday may radiation ako. Nag-radiation ako kasi 25 sessions of radiation, 6 sessions of chemotherapy, 4 sessions of brachytherapy. Yung brachytherapy, yun, talagang madugo yun. Kasi patutulugin ako, 4 hours na treatment yun. And at the same time, papasukan ako ng mga bakal-bakal dyan sa puwerta ko. Tapos, doon, tatargetin na nila yung cancer. Ayun, 4 na sessions yun, 360,000 pesos yun per session. So, hindi talaga mura yung sakit na yun. And at the same time, yung everyday nasa hospital ako. For 3 months yun, tinapos lahat yung treatment na yun for 3 months. So, ibig sabihin pala, Miss Eileen, nung nagkaroon ka ng struggle na gano'n, nagkaroon ka nga ng cancer, hindi mo inisip? Yeah. Unang-una, syempre, ako, tao lang naman ako. Nahihirapan ako kasi yung side effect ng chemotherapy, para ka talaga niyang uupusin. Uubusin niya talaga. Bumibigay yung katawan mo. Yes. Pero, mas matatag yung isip ko. Yung support system ko, yan, pati yung husband ko, sobrang thankful ko sa husband ko kasi talagang pinipilit niya na maging positive talaga ako lagi. Na hindi kami lumihis ng landas na ito yung goal namin. So, ito yung goal namin, ito yung lagi namin pinag-uusapan.
dumating kami sa point na everyday, pagkagising namin sa morning during my cancer treatment, kahit na negative yung pakiramdam ko, pagbangon namin, nasa bed kami, magpe-pray kami, tapos tatanungin niya ako, Mommy, what are the 10 things that you are grateful for? Yun yung sasabihin niya sa akin. Nung una, parang ang hirap magpa-positive, Day. Ang hirap. Kasi habang sinasabi ko yung mga 10 things na grateful ako, umiiyak ako kasi ang hirap ng pakiramdam ko, na masakit yung body ko, nanghihina ako, nararamdaman ko kailan lahat. pa ba to, di ba? Pero sabi nga nila, mind over matter. Talagang kahit talagang hirap na hirap ako, kailangan maganda ako. Kulot yung buko lagi. Oh, yes. Hindi halata, tapos di ba? nakapag-makeup ako lagi. Ayun, nanghihina yung body ko that time, pero yung isip ko nun, strong. Talagang nakafocus ako nun na I am healed. Hindi ko na nga sinasabi, I am healing. I am healed. I'm claiming every day, I am healed. So yung, kasi alam kong susunod yung katawan ko eh. From my mind, alam kong susunod yung katawan ko kung ano yung sinasabi ng isip ko. Diba? Sabi nga nila, but the mind can conceive, the body can achieve. Yes. So ayun yung ini-inculcate ko every day nung cancer treatment ko na talagang gumagaling ako. Almost a year din. Talaga nagpahinga ako. Even sa business, hindi ako talaga nag-business. Nag-focus ako sa pagpapalakas ko. Tapos, healthy diet, healthy eating, proper supplementation. And then, kasabay nga nung habang nagtitreatment ako yun, nagtitrace minerals ako, and at the same time, barley. Kaya, ayan, lumabas si Far East Utah Marketing Corporation. At pumunta yung husband ko ng US para kunin nga yung trace minerals. And at the same time, asan ba yun yung trace minerals? Ito yung trace minerals. Ito, 72 minerals to. This is for health support, immune support, everything. Yan yung tinake mo? Yan. Tinitake ko to nung time na nagpapagaling ako at nagtitreatment ako. Kaya hindi rin ako totally nang hina. So, ibig sabihin, habang umiinom ka ng mga and this one, medicine na binibigay ng doktor, sinasabayan mo ng food supplements? Yeah, sinasabayan ko talaga. At the same time, talagang wala akong bawal na pagkain nun. Kasi sabi nga ng doktor ko, lahat kainin mo kasi we need you to finish this ng malakas ka. Tsaka, kasi pag nag-diet ka, parang malilimit yung pagkain mo. May mga wrong notions kasi talaga. Kapag nagka-cancer, kailangan, ito na lang yung kakainin mo. Hindi po. Pag nagtitreatment ka talaga, lahat kainin mo. Kasi kailangan malakas ka. Kasi talagang uubusin talaga nung chemotherapy, nung radiation, yung lakas mo. Even nung brachytherapy. As in, sobrang draining niya. So talagang kakain ka. Kailangan mong kumain. So nakita ko yung story mo, parang antindi ng struggle, pero very, confident, empowered, strong talaga yung personality mo. Kasi naalala ko pa noon, parang nagpunta ako Manila. Yeah. Doon ko nalaman, parang treatment mo kinabukasan. Yes. Pero wala lang, nagpuyat pa tayo, di ba? Grabe yung yung personality mo. Kumbaga, wala naman tayong dapat isipin talaga na, kumbaga, ipagpasa Diyos na lang natin and maging positive tayo. And tulungan din natin yung doktor. Dun sa mga sa mga supplements, dun sa iniinom natin, sundin natin yung mga payo nila. And then, fast recovery.